Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Good morning, brothers and sisters. Ako po si Brother DJ Alca from CRC Makati, and tayo po muli ay maikinig sa tinapay mula sa langit. Tayo po ay magbabasa mula sa Joshua 15 verse 61 to 62 na nagtatitle po ay The Cities of Judah, Wilderness Region. So tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, thank you po sa panibagong araw na ito at sa pagkakataong marinig muli ang inyong salita. Buksan ninyo po ang aming puso't isipan upang sa aming pakikinig ay maunawaan namin ang layunin ninyo sa bawat season na aming buhay. Palakasin ninyo po kami lalo na sa mga oras ng pagsubok at gamitin ninyo po ang mensaheng ito para magbigay ng pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. So tayo po ay muling dadako sa Joshua 15 verse 61 to 62. Tayo po ay magbasa. In the wilderness, Beth Araba, Midin Sekaka, Nibshan, the city of salt, and Engedi, 6 cities with their villages. So, ang section na po ito ay bahagi po ng pamana ng tribo ni Judah, kung saan binabanggit niya ang 6 na lungsod sa gitna ng isang tuyong walang buhay na lugar. At dito natin makikita na kahit sa gitna ng kawalan, may mga lungsod, may mga cities na tinatayo ang Diyos. Meaning, may buhay sa ilang. At kung titignan natin sa mas malalim na pananaw, may sinasabi ang Diyos tungkol sa ating sarili mga wilderness sa ating buhay. So, una po, ang ilang ay lugar ng paghuhubog, hindi pagkakawalay sa Diyos. So, ang ilang ay parang mabangis at walang direksyon or parang ikay naliligaw. Pero sa Bible po, madalas itong gamitin ng Diyos para hubugin ang kanyang mga anak. Kaya tignan natin sa connecting verse sa Deuteronomy 8 verse 2 na nagsasabi, alalahanin mo kung paano ka pinatnubay ng Panginoon mong Diyos sa loob ng 40 taon sa ilang upang subukin ka at malaman ang nilalaman ng inyong puso. So, hindi tayo pinaparusahan ng Diyos tulad ng Israel, ngunit tinuturuan niya na magtiwala sila sa Kanya. Kaya ganun din po tayo. Minsan, niadala niya tayo sa mga tuyong panahon para matutong mag-pray, manampalataya. Hindi dahil galit siya, kundi dahil gusto niya tayong palakasin ang ating mga espiritu at ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya minsan, pag nafe-feel po natin na tayo po ay nasa wilderness nating buhay, hindi dahil nagkamali ka o hindi dahil nawala ka, kundi dahil tama yung direksyon na pinupuntahan mo. And iyon yung challenge na gustong ibigay sa'yo ng Panginoon. Ang ilang ay hindi dead end, kundi ito ay daan papunta sa pangako na pinangako po sa atin ng Panginoon. Pangalawang point po is, ang Diyos po ay ang gumagawa ng lungsod sa disyerto, kaya may pag-asa sa kawalan. Ang sabi dito na 6 na lungsod sa ilang, hindi ito aksidente. Ipinapakita nito na kayang itayo ang Diyos kahit sa lugar na walang kabuhayan. Ang sabi sa ating connecting verse mula sa Isaiah 43 verse 19 na, tignan ninyo, ako ay gumagawa ng bagong bagay. Ngayon ay lumilitaw na. Maglalagay ako ng daan sa ilang at sa ilog at sa mga ilog sa disyerto. Sa gitna natin mga pagkakabaon sa problema, pagod or kawalan ng direksyon natin sa buhay, ang Diyos gumagawa pa rin po sa ating buhay. Kung kaya niyang gumawa ng lungsod sa gitna ng disyerto, kaya niyang magtayo ng bagong pag-asa sa gitna ng ating pinakamatinding pagsubok. Kaya pakiramdam nyo po ay walang patutungan lahat ng ginagawa nyo sa buhay, lahat ng suffering nyo po. Alalahanin nyo po na baka tiyatanim ka lang ng Diyos sa tuyong lupa para makita mo siya na siya lang ang pinagmumulan ng ulan or ng biyaya or ng lahat ng magagandang blessing sa buhay. Pangatlo po, ang Engedi, ang simbolo ng pahinga at presensya ng Diyos sa gitna ng trials. If natatandaan po natin, isa sa mga binanggit na lungsod ay Engedi, isang oasis sa disyerto ng Judah. Ang isang oasis po, merong tubig, merong buhay, may lilim sa gitna ng disyerto. Maging si David ay minsan nagtago roon habang tumatakas siya noong time po na pinapapatay po siya ni Haring Saul mula sa 1 Samuel 24 verse 1 to 2. Kaya ibig sabihin nito, kahit sa panahon ng takot at pagod, may Engedi ang Diyos na binibigay sa atin, isang lugar ng kapahingahan ng ating
ating sarili. Kaya mga kapatid, baka hindi pa tapos ang laban mo, pero may pahinga si Lord sa'yo syempre. Hindi man mawala agad ang ating mga problema sa buhay, pero bibigyan kanya ng pahinga tulad ng Engedi. Sandaling katahimikan, kapayapaan, o pagkilala na siya pa rin ang kumikilos sa ating buhay. Basahin natin ang connecting verse sa Psalm 63 verse 1 na nagsasabi na, O Diyos, ikaw ang aking Diyos, hinahanap ka ng aking kaluluwa. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo, sa isang tuyong lupain na walang tubig. Kaya sa gitna ng tuyong kalagayan, si David ay nakaranas ng presensya ng Diyos. Yun ang tunay na oasis. At sana, ganun din po tayo sa ating Panginoon. Basta lumapit po tayo sa Kanya, ay mahanap natin yung kapayapaan, kapahingahan, at sa Kanya lang din magagaling yung peace of mind, where makakaroon ka rin like ng control sa sarili mo, which will eventually be control din sa inyong situation sa buhay through His power. Kaya, which leads to our application po na una, kilalanin mo ang inyong seasons. Hindi lahat ng panahon ay pamumunga or success. May panahon din na paghubog or going through sufferings. Huwag mong ituring na sayang ang mga panahong tahimik or mga panahong where in the process ka, dahil doon kadalasan bumubuo ang Diyos. Kahit ito'y puro tuyo lang or parang sa mo walang saysay, walang direksyon pinupunta mo or kalagayan mo sa buhay. Ngunit lagi nyo po tandaan na laging merong hinahanda ang Panginoon for you. Pangalawa, hanapin ang Engedi mo. Maglaan ka ng oras sa buhay mo para sa Diyos. Kahit 10 minutes lang po na tahimik na panalangin or pagbabasa ng Bible, doon kanya babasbasan ng kapayapaan, peace of mind, quietness, solidarity sa buhay mo. Parang escape sa reality na fine-face mo and mabigyan ka ng kahit sandaling peace upang i-recollect yourself and fight again for the life that you want to live. At pangatlo ay manatili po tayong hopeful or umaasa. Let's remember na hindi permanente ang wilderness or hindi permanente lahat ng problema sa mundo. May hangganan ito. Lahat ng bagay may sinisimulan at may katapusan. At sa dulo, may lungsod ng buhay na itatayo ng Diyos sa iyo. Lagi po siyang may pangako at lagi po siyang merong bagay na ginagawa para sa iyo. Kahit hindi mo siya nakikita, hindi mo malaman, pero itong lahat ay purposeful para sa inyong growth, sa inyong character, at upang mas lalo ka pang lumakas sa inyong laban sa buhay sa araw-araw. Kaya sa ating conclusion, mga kapatid, mga brothers and sisters, kapag ikaw ay nasa wilderness ng inyong buhay, just remember that you're not alone and hindi ito walang saysay or walang purpose. Kung kaya ng Diyos na magtayo ng mga cities, mga lungsod sa gitna pa ng disyerto where wala kang mapagkukunan ng buhay dun, kundi isang kawalan po siya, kaya rin niyang itayo ang puso mong pagod, ang pananampalataya ng lamig at ang pangarap mong tila na natuyo. Kaya ang ilang ay hindi katapusan, kundi ito ay paghahanda para sa bagong simula at sa paghubog ng inyong character. Tayo po ay manalangin for the closing prayer. Panginoon, salamat po dahil kahit sa gitna ng ilang o sa disyerto nating buhay, nandyan po kayo palagi. Sa panahon ng katahimikan, kayo ang aming tinig. Sa oras ng pagod, kayo ang aming pahinga. Turuan ninyo kami magtiwala habang hinihintay ang pag-ulan ng inyong biyaya at gaya ng mga lungsod sa ilang ng Juda, itayin ninyo ang bagong buhay sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po mga brothers and sisters sa pakikinig po sa Tinapay Mula sa Langit. Hopefully, lahat ng mga problems sa buhay nyo at lahat ng mga bagay na gusto nyong i-achieve ay hindi ito mag-discourage sa inyo, kundi ito ay mas lalo pang i-encourage kayo na maging mas malapit sa Diyos habang kayo ay nasa process, at in the end, lagi po kayo magiging successful dahil kayo ay nanalo sa buhay at kayo din po ay nanalo sa mata ng Panginoon. Maraming salamat po and have a great day to everyone. God bless us all.